messages dito mula sa side ng Deus Volt. Mas katakot-takot din, kailangan lang talagang malinis nilang may execute ito kontra sa lineup ng Onyx at hindi bigyan ng opening o opportunity ang Onyx na makasagot ulit sa kanila kapag nag-engage na sila. Pag-usapan natin ang early game, Hans. Anong ine-expect mong makita? Makakalamang ba dito ang Deus Volt? I mean, you could expect for Magister to roam around the map faster than Kyrie, except for the fact na baka meron na Season Hunter na gamit itong dalawang junglers to, so they will be moving all the same. Sunset Lover, kailangan niyang i-exert yung kanyang aggression and dominance against Suns dahil wala pa namang gaanong damage. She will only be relying on the wave clear na meron yung Novaria at this point in time. In 1 minute in, tignan natin ang ating mga emblem set. May napapansin ba kayong mga kakaiba dito? Parang mga standard set lang ating nakikita. Same na same nga yung hawak ngayon ni Chewe at ni Carvey dito. Both assassin emblems and getting the fatal tenacity as well as the quantum charge to really ensure na talagang pagka may teamfight or even in the laning stages, meron naman silang additional mobility pa and kunat para kung masakali man na i-gank sila, kaya pa nilang i-survive kahit pa paano yung kanilang yung mga pwedeng mangyari. Kasi ngayon, nakikita nga natin, nasa baba na agad si Magister. Pero nandiyan naman yung alalay kasi nitong Onyx, which is si Kiboy. Talagang ito yung pwede mong i-expect with the Diggy and the Bruno in your lineup. Yup, also take a note of the Wilderness Blessing na hinahawakan ng Uranus because he wants to join the team fights as much as possible habang maaga pa lang. We will kind of expect that Magister will try to contest itong mga turtle objectives dahil meron naman silang kits to do so. Try to put the pressure off of Carvey's shoulders na ngayon ay medyo pinupuruhan siya na parehas nitong si Chewe and Kiboy. So they will really have to take those turtles or kung hindi ay talaga mayayari sila sa laban nito. Ito yung kadalasang nakikita natin na Bruno +1 na inaalagaan yung Bruno para makakuha ng dagdag na gold plating. At hindi dahil hindi sila nakakuha ng kills, kundi nakakuha pa rin sila ng additional gold via the plating as Onyx Indonesia secures the first, secures the position around the first turtle. Yup, the first turtle is yet to be secured. Kaya ngayon ay nireset muna nila yung turtle. Try to look for information na ibinigay ni San sa tulong ng kanyang Astral Echo. The rest of the members here, Kid Bomba, nasa may bandang likuran. Both XP laners are the ones na humahawak dito sa turtle objective na to. And Sawo joining the party, Sunset Lover as well. Ibibigay na kaya ito ng Onyx. Kyrie nandun lang sa gilid. Yup, nandito, trying to look for the extra dash away. Pero nandun naman yung penalty zone. Magister getting the first turtle of this fight. Kid Bomba joining the party. Pero nandun yung Appraiser's Wrath na ibibitaw nila kay Sawo na rin. Magister, the only Devu person coming in from the blue side. Sunset Lover gagamit din ng kanyang Time's Journey na nakopya niya mula dito kay Kiboy pero tatamaan din ng Star Shutter. Napakaganda nung ginawa doon ng Deus Volt nang ginawa doon ni Boots kontra sa Deus Volt na talagang especially si Kid Bomba ay sobrang pinoke na niya prior doon sa ating nakitang turtle. So nangangalahati or less than half na yung HP agad ni Kid Bomba bago niya man i-commit yung kanyang penalty zone which resulted in an easy kill para nga dito sa Onyx the moment na talagang tumalon na siya doon sa likod. Talagang pa-consecration lang doon si Boots at talagang ginugulo niya lang yung mga players dito na Deus Volt. Despite them actually being able to take that turtle, dalawang crucial kills ang nakita nating napa sa kamay doon ng Onyx. Si Sawo at si Kid Bomba na yung dalawang setup pa nila. Ang nakakairita dito, no, if you're Magister, dinidikitan ka lang talaga ng Yura. Literal nilalakaran siya at sinisiguradong hindi maganda ang kanyang oras around that turtle pit. Pero dito muli tayo sa bot lane. Sawo for the play pero mukhang sasaluhin lang niya ang mga bomba na nanggagaling dito kay Diggy. Yup, kumbaga Boots is a lance magnet kung tutuusin. Magister na lalatagan niya talaga ng damage. So, alam ni Kyrie and company kung saan sila manggagaling and Boots even going all the way for that. Pero ginagamitan siya ng mga skills and yet, makakatakas pa rin si Boots with an extra purify skill to stay alive. Nakakairita talaga ang isang Yura na marunong mag-risk management. Literal, dinikitan yung Lancelot, dinedelay siya. Dahil dyan, si Carvey ay mabibigyan natin. Carvey trying to drive away at may iwasan niya yung kanyang Appraiser's Wrath. But look at the flicker coming in. Pero si Carvey tama pa rin. And the taunt is the end of Carvey in that fight. Meanwhile, Chewe, Sawo nakapalibot na naman dito. Sunset Lover, Kid Bomba joining the party as well. Will they be able to make it in time? But the damage has been done. Kyrie using the taunts again. Pero si Kid Bomba ay mahahatak sabay ng Star Shutter at siya ay babalik na lang sa kanyang sarili. At mukhang
turtle na dito ang Daze Volt. Onyx Indonesia makakapag-heal back naman si Kyrie pero mukhang mauuna ang Daewoo sa turtle na to. Pwedeng maglakad si Kyrie at Rumetri na lamang pero mukhang magiging delikado ang misyon na yon. Kaya naman sa baba muna ang kanilang tawag. Yup, 25% of buhay ni Kyrie. All he needs is an extra dash. Andun na naman yung extra retribution skill. And Kyrie takes another take or turtle na mapupunta dito sa side ng Onyx. Boots na naman ang pupupuruhan dito. He doesn't have the purify skill so he might go down here dahil sa penalty zone na nalatag ni Kid Bomba. That's a kill for a turtle but Onyx stays in the lead. Medyo mahirap yun yung naka-torn rose tapos sa re-retrihan mo but for some reason, kay Kyrie pa rin napunta. Oh, sabi dito kasi ni Sao, sabi kasi dito ni Kiboy, sige, kaya natin to. Meron pa tayong times journey na pwede nating gamitin para lang lalo tayong mas maging matapang kapag ka magko-contest na tayo. And they had that much trust in Kyrie na kaya niya talagang i-secure yung turtle objective na yon, which he did. So, resulting in kahit na sinimulan na talaga ng Deus Volt kanina at iisipin mong maganda na yon para sa kanila kasi talagang nagkaroon na ng ipitan dito sa bottom lane. Magkakaroon na naman yata. Tapos si Kid Bomba ang target. Yup, Oh, Kid no. Bomba mahihila dito no kanya reverse time. Also using the flicker to be able to get away. Pero si Kyrie tinatangke na to. Sabi niya, Gora na natin at ilaban na. Pero Kid Bomba is actually gonna escape. That's a failed kill na mapupunta dapat sa Onyx. So now it's Boots' turn to feel the pressure. Burns everything with the flicker as well. Boots, mukhang kailangan na niyang tumakas sa tibigay ang Torres sa taas pero may trade naman na magmumula sa Onyx doon sa baba. 40 seconds bago lumabas ang pinakahuling turtle ng larong ito. Crucial item pickup para kay Kyrie, a Blade Armor. Ito yung literal na yung Iritel pipigilan ng umatake sa harapan ni Kyrie. Oh, mag-aalangan ka na at magdadalawang isip pero si Sans... Oh! Finally taking a kill for himself. Magister making it happen as well. Keyboy nandun sa may badalikuran gumamit ng times journey of his own. But the target of Devu is gonna be this first one. And actually si Kyrie rin. Dahil malalatagan siya ng sobrang daming knockups and crowd control skills. Chewe is gonna be taking the brunt of the damage. Dalawang flicker na nagamit ng Onyx. And now, Deus Volt is actually making the move. Here comes Boots. Mukhang tatakas naman siya dahil tatlong kanyang kalaban. At mukhang minions ang gusto niyang gawin habang nagtaturtle na si Magister. That was a great call from Daewoo. Nagkaroon din ng malaking gold swing. Yeah, kung inaakala natin kanina na tumitigil na siya sa mas magandang mga trades na nagagawa ng Daewoo this time in this game, hindi lang pala yun kasi nakakalamang talaga sila at nakakahanap ng mabilisang mga transition sa mga objectives. At si Boots ngayon yata'y hindi na kinakaya. Dinalawa ba naman ni Sunset Lover pati ni Kid Bomba? And in addition to that, another turret has been taken. And this is what we were looking for from Deus Volt for the longest time. Yung balance ng kills and also taking objectives ay nagagawa na nila ngayon. But yet, 1.9k pa rin ang kanilang nagiging kalamangan. They have to take care of this gold lead. And 2K gold lead, no? Kanina nakita natin binaliktad ng Onyx ang 4K. But this time, Deus Volt, they lost the early game, regained the mid game. Tignan natin ang mga items. Nasaan na ba? Kamusta na ba ang Daewoo dito? Medyo maganda na yung nagiging timpla. Although dalawa na yung core items na hawak-hawak kasi ni Chewe kontra dito kay Carvey. Ang pinaka talagang minamataan na natin ngayon is the fact na naggagawa na mag-group together talaga dito ng Deus Volt at kumbaga yung nagagamit na kontra pa dito sa Onyx yung iilan sa mga skills na iisipin mo. Pinakamaganda na para sa kanila pero Fury magagamit naman doon ni Sans. Man, ang daming nagamit na attributes ni Sabo sa pagkakataon na yun. That's a conceal plus an extra implosion. So it is another failed attempt by a takedown. Sans is still alive, pero si Kyrie naman ang kanilang pupuruhan dito. Star Shoulders gonna be committed. Sunset Lover, Kid Bomba, cut to 75 and 65 in terms of HP. After that, Appraiser's Wrath. And Kyrie is gonna be safely taking this purple. 10 seconds sa flicker ni Kiboy. Sans, 60 seconds bago lumabas ang kanyang Fury. By that time, may flicker implosion na ulit si Sawo. So worthy naman ang ginawa niyang trade kanina. Saktong-sakto para sa pinakaunang Lord ng larong ito na magsuspawn in 20 seconds. Pero sa baba naman ata si Boots ang kanilang bibigyan. This is here. At malalatagan na naman siya ng damage output. The Purify is there, but will he buy enough time? And he's been target practice para kay Carvey na ngayon ay 2-1-0 na. Ginawang punching bag. At ayan na nga, nilabas ang Ducati. Masakit talaga yan, boy. Oo, parang magandang nagiging sagot talaga ng Deus Volt dito na alam nila kung paanong hihiwalay dito si Boots. So siya naman ang hinahanap ng paulit-ulit at nasasakto pa yon right before crucial objectives such as this Lord. Kasi nga naman wala tayong sobrang ine-expect na parang crowd control or setup coming in from Onyx. So yung makabawas pa sila ng isang napakalaking panggulo, napakalaking bagay na nun. Kasi Deus Volt ngayon yung pinakamatapang or nakikita nating nakakakuha talaga ng magagandang setup tulad nito. Alright, Kid look Bomba. at Kid Bomba though.
Ginamit niya na yung penalty zone niya. Star Shutter's gonna be there para kay Magister as well. Pero kung sino, ang side ng Deus Vult ang makakakuha niyan. Pero Kid Bomba is actually gonna go down in the process as well. Sawo tumulak pabalik pero Sunset Lover ay babalik na rin mag-isa kasi naramdaman niya yung damage output na nanggaling kay Sans. But that is a win para sa side ng Deus Vult getting the Lord. 1 turret and 1 casualty ang babayaran ng Deus Vult for that Lord. Tanong ay magagamit ba nila ang Lord? 8 seconds para kay Kid Bomba. Onyx Indonesia, nasa depensa. Ang posible na lang nating pinaka-i-anticipate from Onyx is the fact na hindi pa naman nabibigyan si Chewe, pero Boots, Using the Purify once again at makakataka siya sa pagkakataon na yun unless hindi ganon ang mangyayari. Chewe is gonna be using his best or doing his best para makadepensa in terms of this top inner turret. Andun Chewe! si Magister sa likuran but Chewe using the extra dash and the flicker to be able to get away. Wala nang dash pa! Itong si Magister and here comes the counter attack coming in from Onyx. The Sky Kings are looking for another casualty pero Kid Bomba and Sunset Lover, they are setting their sights on him. Sans naghanap na naman ng Star Shutter. Wala nang kahit anong tore pa na makakadepensa sa kanila but they will disengage. Onyx gets another kill. Gusto lang makaisa ni Magister eh. Gusto lang talaga niya makaasi kaso wala, nabigyan ng max range parang na Star Shatter. ito yung hihintay na ng Onyx eh. Kasi nga sabi natin kanina, wala naman silang sobrang magiging pang-engage apart from Kyrie. So unless they know the circumstances are really great para sa kanila, hindi naman nila sobrang ipipilit yung laban. Whereas Deus Vult, ito yung pwedeng i-capitalize naman ng Onyx na kapag sila naman yung naghanap ng engage, malapit na sa mapa nila, pwedeng sumagot na lang ang Onyx basta-basta. Pero paano din sasagutin to? Si Boots na naman, taking a breath of the damage pero mukhang hindi niya nakakayanin yun. Pero si Kyrie sabi niya, ubus na mga skills sa mga to. Yung taunt na ginawang taunt ang talong ng Kyrie and the rest of the Sky Kings. Sawa's gonna be taken down as well. And that's 1 for 3. Onyx with another haymaker para ibalik sa kanila ang kalamangan. 3-man taunt. Kapag pogi, mapapatingin ka talaga. Ito yung difference ng meron na agad-agad respo na nagmumula sa Onyx na kaya nang sumagot doon sa hinahanap paulit-ulit ng Deus Vult. Etong si Boots. Natitingnan natin ngayon sa ating instant relay brought to us by Smart. Talagang binuhos na nila. Ultimo etong implosion. Lahat ng mga ultimates na pwede nilang makuha at magawa. Pero Kyrie, napakaganda ng pasok. Talagang tatlo ang nahuli with that taunt. At hindi na nagkaila dito si Sans na patamain lang yung sobrang asintadong Star Shatter sa pahabol pa nilang kill kay Sawo. 3K ang gold lead kanina ng Dave Wu. But after that Lord push na sabihin na lang natin hindi naging ganun kaganda para sa kanila ay lamang na muli ang Onyx Indonesia. Take note na match point na ito para sa Onyx. Kaya kapag nanalo sila, this game ay kailangan bumaba ng Dave Wu sa lower bracket. Kaya bawal na magkamali. If you're Dave Wu, 15 seconds bago lumabas ang second Lord of the game. And it's going to be a Luminous Lord. Safely landing ang side ng Onyx dito. They have calculated moves sa kanilang ginagawa. They wanted to go for extra kills at ginawa nila yon sa tulong ni Boots. Sacrificial play, and that is exactly what they need. Lalo na pagdating ng Lord fight, they know their roles, but the question is who will be able to take this one as the Lord is gonna be reset. Okay, hindi pa nila alam kung nasan si Harvey. Although medyo nakita naman na siya doon sa top lane kasi nag-clear na siya ng wave. So, meron ng ideya ngayon, rather ang Deus Vult sa kung nasan lalos yung mga players ng Onyx. Lalo na si Sawo ay nakabantay sarado kaya Kyrie. Which is something you might want to really pay attention to kasi kapag ginulat na naman niya tayo sa isang implosion na makakahuli ng ilang mga miyembro, medyo magkakaroon na ng sapilitang times journey para dito kay Kiboy perhaps. Pero nahanap naman siya doon ni Kyrie. Napakarami ng panggugulo ang sinisimulan ng parehong teams natin ngayon. Lord Dance ang ating pinapanood. Onyx Indonesia nakakalamang. Hihilain nila ang Lord sa side nila at mukhang si Boots ang tatangke ng damage nito. Nagbabato lang. Punahin na lang, hindi ko nakita. Kalahati HP para dito sa Lord. Onyx Indonesia. Mukhang all in na nila to. I-all in nila to. Carvey medyo nangalahati ang buhay. And now they want to go for the extra conceal. They have to be wary of Kiboy. Boots nandun sa may harapan. Kid Bomba using the penalty zone as well. Pero mukhang walang tatamaan. Abysm Strike and Kyrie. Siya pa rin talaga ang makakuha ng Lord in this fight. And Devu actually disengages. Ibang class. Ayan na nga, papasok na tayo muli sa ating laro. At yung ideya na yan na pagkapanalo ay hindi naman ibig sabihin ay surnament na panalo. Ay! Nakuha ni Sans yung orange. Grabe ka naman, Sans. Man of Steel. Oh, Man of Steel, Man of Nakaw. Man of Nakaw, nakakuha na naman ang sandamakmak na purple objective. Okay, Then natin. orange at si Kyrie din. Uy! Mga Man of Steel. Money heist na pre, hindi naman eh. Hindi naman of Steel, dalawa na sila Dalawa na, ninakaw na Aray. ang dalawang buff tapos sinampal pa pauwi.
Hindi ko na alam kung anong mararamdaman ko. Yun Your ang- day is Volt. Yun ang tawag ng sinampal ka ng kahirapan, MLBB terms. Ay, ganun talaga yun. Like legit, at some point talagang it's depriving you of every single objective there is. Starving you in this game. Nakakagutom talaga kapag hindi ka nakakapag-buff, especially if Lancelot ka at ngayon magpupush na sa top lane ang Lord na to at pumirma pa si Magistorm. Mukhang makiklear naman agad nila. Phantom Execution, hindi kumana! Sige, pirma mo na. Pero sa amin naman, ang huling alakakit is gonna be Magister going down at the price of the Lord being slain as well. Boots nandito sa may bandang ibaba, trying to put the pressure on all of the other 4 members. Gagamit ang conceal, ang Devu. Pero wala silang makikita dito, and there you finally have it. Onyx now setting their sights on the middle lane inhibitor turret. 2 turrets. Inhibitors are down. Disiplina lang. Mukhang bot lane naman ang hanap. Uy! Sawo, na-counter, sinupalpal ni Kiboy. At si Sawo ngayon ay babagsak. Sunset Lover na ata ang isusunod nila. Blocked by Kiboy, and here comes next, and Boots is just there to join the party. Carby nahatak na naman pabalik, and he's gonna go down. Kid Bomba using his final penalty zone para malatag pa. He's actually fighting, pero shut down. Coming in from Sands with a double kill, and Sunset Lover. Magistar for the final defense. Will they be able to do it? Inabol na si Chewe, pero Chewe is nowhere to be found. Using the extra slide para makatakas pa, and it seems like Deus Volt is still hanging on, but all confidence is being held by Onyx. Makakadepensa pa ang Devu. Hahanapin ni Magistor si Sands. Tatama ang Thorn Throws pero makakalawin naman palayo ang mid laner ng Onyx. The base is exposed para sa Devu and Onyx. Naaamoy na nila ang victory. Ang masasabi ko lang, parang ine-expect ko na kung sino na naman ang The Forgotten One. Meron na naman talaga tayong hindi napapansin na nagagawa ng paulit-ulit yung trabaho niya. Nakukuha lang kung ano yung kinakailangan niya, which is si Chewe na hindi rin natatarget at hanap ng Deus Volt regardless if they have the penalty zone, they have the implosion, at even si Magistor na kaya sanang magtahi at mag-penetrate dito sa backlines ng Onyx kasi nandiyan bantay sarado. Etong si Sawo, etong si Kiboy, hindi rin niya basta-basta kinocommit yung times journey eh. Meron naging penalty zone doon kanina na nakita natin, hindi rin niya basta-basta ginamit or nagamit na nga niya actually prior to that. At ngayon, sila naman ang todo nakakapag-zone at nakakapag-poke kontra sa Deus Volt. Men, nasa ibang rehiyon pa ang Devu. Ganun kalayo ang mga Astral Recall na Star Shatter na tumatama mula sa Onyx at hindi man lang sila nakalapit sa Lord na yon. It will be the third Lord of the game secured by Onyx at kailangan na namang dumepensa pero Sans! Sabi ni Carby, kailangan may pagbawi na bago yung simula ng laban. That's -1. Sans with a 6-2 and 2 KDA. Wala pa yung Lord pero merong nagbaga sa side ng Deus Volt. Umarangkada na yung Ducati. Papuntang Galaxy, nakapatay ng isa. Ni-revolution na eh. Nirevolusyon na eh. Paano ba yung tunog ng motor? Alam mo naman, kailangan na ilaban to. And that is exactly the same sentiment, the same sound na gusto ng side ng Onyx. They're revving it up, even with the Ducati going on to Deus Volt's side. They want to go for this Lord defense. Boots nakalatag na naman. At mukhang yung revolusyon ng Deus Volt ay nandyan pa rin. Valiant stand, still standing. We have to commend yung defense na ginagawa dito ng Deus Volt. Bukod pa sa isang napakalaking bagay na ang nawala sa Onyx dahil nga tumumba na doon etong si Sans, hindi talaga hinahayaan ng Deus Volt na makatuloy na ng sobrang Onyx. Siyempre, kinakailangan mo rin kasi isipin, medyo may threat pa rin ng surprise penalty zone or implosion na pwede mong matanggap mula sa kanila na kapag meron nang nakapag-force na isa doon sa times journey, medyo magiging crucial na kung paano nyo itutuloy or yung magiging succeeding na mga pangyayari sa ating team fight. Pero nandiyan na ulit, nagbabalik na si Sans dito, although wala na nga yung Lord. So, kung patience lang ang usapan at disiplina lang talaga, ang Onyx yata ay hindi naman magpupumulit na. Oo, sisiguraduhin lang nila na pinopoke nila paulit-ulit ang Devu. Kukunin ang mga jungle camps. And Onyx Indonesia slowly choking out Devu in this game. Pero papasok na kasi tayo sa punto kung saan lahat naman ay naka-lock item na. In one big team fight, one good set na nagmumula kay Sawo or even a pick-off could change things para sa Devu. And Onyx Indonesia, kailangan na rin nila mag-ingat to. Lamang sila from early towards the late game.
Pero at this point ay nakakahabol na ng items ang Daewoo. Yup, glad you've mentioned that kasi si Carvey ang kailangan pagtuunan ng pansin dito para sa Onyx kasi he's slowly carving his way for Deus Volt's victory. And speaking of which, alatag na naman yung extra taunts, Kisawa na naman tatama. Where's gonna be Kid Bomba's penalty zone pero Time's Journey ay ginamit ang pareha sa team. Sawo also using the extra flicker and the dash to be able to get away pero mapapalaban na lang niya. Kiboy! Na mataan and it is gonna be Carvey taking down the Diggy as well. Pero si Kid Bomba mawawala na naman. Ikaw ba si Kid Bomba? Here comes the boom then. And it's gonna be a 1-for-1 take for Deus Volt and Onyx. And both of the teams disengaged pero hindi pwedeng walang bawi dahil kuha nila ang purple buff. Oh no, wala ngayon ang taga-cancel o ang Time's Journey para sa Onyx pero wala rin kasi yung isang pang-engage ng side ng Deus Volt at sobrang nahahanap na ngayon nila Sans o sobrang hinaharangan na rin nila yung mga players ng Deus Volt. Mukhang mabilis ang Lord ang kanilang magiging pakay kasi si Aray! Magister pa ang pinaka napopoke at nababawasan. Hindi biro ngayon yung ginagawang bantay sarado ng side ng Onyx. Carvey doon nahanap, tinamaan ng Worldy at hindi lang talaga pinalapit doon ng Onyx. Talagang sinicure lang nila Oh yung Lord. yes, Evolved Lord secured para sa side ng Onyx. And this is one of the hardest, if not ang pinakamahirap na depensang gagawin ng Daewoo para makapag-secure ng game number 4. Match point for Onyx Indonesia. Evolved Lord marching in mid lane. Ano kaya ang pwedeng gawin ng Daewoo dito? You have to trust in Carvey at this point. Full item na siya at makikita mo naman yung damage output na binibigay niya kahit si Boots at some point ay hindi na talaga kinakaya yun. Pero si Carvey, nangalahati yung buhay. Actually, lagpas kalahati na nga. So si Boots going on to the offensive. Sunset Lover na iwan sa may pandalikuran. Magister's trying to help the team. Actually, Magister's trying to Sawo! secure every single Lord objective para mabutas na. Pero si Sawo, popping off the immortality. Boots sets his sights on the rest of the members in. Pero yung Lord ay buhay pa rin. Sunset Extra Lover! 10 coming in from Sunset. But Magister's there. Kid Bomba with the penalty zone as well. Pero dito na si Carvey unleashing every single moment. Pero Magister and Carvey are the only ones left revving up to victory. A maniac para kay Chewe. And they are doing their very best to wrap it up for Magister as the Sky Kings secures the upper bracket final.